Good morning, good morning, good morning, good morning. Live pa rin po tayo napapanood ngayon sa ating social media account sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. It's Monday morning. Start your day right. Huwag po natin kalimutan, una sa lahat na manalangin, magtagubilin upang tayo po ay gabayan sa ating mga paggawa. Mula po sa Pilipinas, bumabati kami sa inyo na isang good morning. It's time to rise and shine. Ngayong araw po, makakasama naman natin ang ilan sa ating mga kapatid sa MCGI Apalit, Pampanga Chapter para tayo po ay sumaklolo sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. At narito po ang ating representative, si Brother Brian Evangelista. Brother Brian, good morning. Rise and shine. Rise and shine, Kuya Daniel Razon. Andito nga po tayo ngayon sa Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga, kasama ang mga opisyal at ang ating mga kapatid sa MCGI Apalit, Pampanga Chapter para bumati po din sa inyo ng Mayapayabak po, Kuya! At Kuya, sasamantalahin din po natin ang pagkakataon na makagawa ng mabuti sa ating mga kababayan dito sa Apalit, Pampanga. At isang munting kahilingan po ang ating ipagkakaloob sa araw na ito. Balik po sa inyo, Kuya Daniel. Maraming salamat, Brother Brian, at sa lahat po nating mga kapatid na natin ngayon sa Apalit, Pampanga. Maraming salamat po sa patuloy na pakikipagkaisa. Keep on shining and keep on caring. Babalikan ko po kayo in a little while para alamin kung sino ating sasaklolohan. Samantala, isang masarap at may kaunting anghang na putahe po ang lulutuin sa atin ngayong umaga. Ang tawag nila dito ay buffalo tofu. Paano ito yung ginagawa? Panoorin natin sa atin pong Cook It Right. Mayong buntag, Kuya. Rise and shine, mga kasangbahay. Ngayong umaga ay magluluto tayo ng isang recipe na patok sa inyong panglasa, lalo na sa mga vegetarian dyan. This will be a healthier option dahil gagamit tayo ng high in plant protein and contains all essential amino acids. Tama! And this recipe is called buffalo tofu. Parang exciting ang recipe na to ah. Kaya tara, magluto na ta! Let's cook it right! Ang una nating gagawin ay hiwain sa bite size ang tokwa at ipat dry. Pagsamahin ang cornstarch, all-purpose flour, seasoning powder, black ground pepper, paprika, cayenne powder, baking powder, at garlic powder. Mix it well. Saka igulong dito ang tokwa para ma-coat ng powder. Then, iprito ang breaded tukwa hanggang maging crispy at golden brown. Then, set aside. Tunawin ang butter sa isang kawali. Then, ilagay ang garlic at igisa hanggang sa mag-light brown. Ilagay ang ketchup, sriracha sauce, brown sugar, at oyster sauce. Lutuin hanggang lumapot ang sauce at maging well combined. Then, turn off the heat. I-toss dito ang pinaritong tukwa hanggang mabalutan ito ng sauce. Sesame seeds, onion leaves, voila! Luto na ang ating buffalo tofu! This recipe is a vegan version of our chicken buffalo, an option other than meat.
Ngayon lang ako makakatikim ng recipe na to. Ako din. Ano kayang lasa nito, right? Tara, tikman na natin. Sige, sige. At huwag kalimutan, bago kumain, manalangin. Malasa. Sarap. Masarap. Sa atin pong Wonders of Creation, alam nyo ba na ang kawayan ay isa po sa pinakamabilis na tumubong halaman sa mundo? Paano nga ba itong nakatutulong sa kalikasan at sa tao? Panoorin natin sa atin pong Wonders of Creation. Sa mundo ng mga halaman, may isa na namumukod-tangi sa kanyang katangian at flexibility. Mula sa malalagong kagubatan ng Asya hanggang sa iba't ibang panig ng mundo, ito ay isa sa pinakamarami at pinakamatandang halaman sa planeta. At mas kilala bilang fastest growing plant in the world. May higit na 1,700 na kinikilalang species, classified sa humigit kumulang 120 hanggang 130 sa iba't ibang genera. Sa episode na ito ay ating tutuklasin ang lalim at ang kamanghamanghang katangian ng halamang ito. Ang kawayan o bamboo ay mostly concentrated sa tropical, subtropical at mild temperate regions sa mundo. Ang pinakamalaking bilang ng mga species na ito ay matatagpuan sa silangan, timog at timog silangang Asya. May kakayahan itong tumubo ng higit 35 inches o 1 meter bawat araw sa panahon ng peak spring growth spurt nito. Ang isang bagong shoot ay nakakaabot ang buong taas at diameter sa loob ng 60 to 90 days. Sa optimal na condition, ang mga bagong shoots ay aabot ng buong taas sa 20 to 30 meters sa loob lamang ng less than 2 to 3 months. Kapag naabot na ng isang culm ang taas nito, hindi na ito tutubo pa sa mga susunod na taon. Sa halip, ito ay naglalabas ng mga bago at mas malalaking shoots taon-taon. Umaabot ito ng 3 hanggang 6 na taon upang tumigas at maabot ang maximum strength and maturity nito. Ang naitalang pinakamabilis na pagtubo ay 121 centimeters o 47.6 inches sa loob lamang ng 24 na oras. Ang uri ng kawayan na ito ay tinatawag na Philostachys reticulata o madake. Gayunpaman, ang Philostachys reticulata o madake, Philostachys edulis or moso, at Guadua angustifolia ay ilan sa mga fastest growing bamboo in the world. At alam mo ba na ang bansang China ay isang global leader ng bamboo production? Sumasaklaw sa higit 6 na milyong hektarya sa Yibin City. Kilala ito sa pagkakaroon ng pinakamalaking kagubatan ng kawayan sa mundo na sumasaklaw din naman sa 27 na mga bundok. Ang halamang ito ay sustainable at eco-friendly. Nakakatulong sa kapaligiran sa pamamagitan ng pag-aabsorb ng higit sa 5 tonelada ng carbon dioxide kada hektarya taon-taon. Nakakagawa ng 35% na mas maraming oxygen kaysa katumbas ng mga puno at ito'y critical na carbon sink. Ang makapal na system ng ugat nito ay nakakapag-prevent ng soil erosion at landslide. Ang 3 hanggang 6 na taong pagtubo nito ay nagiging isang renewable at alternative sa timber na nakakabawas ng deforestation. Hindi lamang ito mabilis tumubo, kundi ito rin ay may iba't ibang gamit. Sa mayamang kasaysayan ng Pilipinas, ang kawayan ay nagsisilbing pangunahing material para sa tirahan, kagamitan, at kabuhayan sa loob ng maraming siglo. Tulad ng bahay kubo o nipa hut at ang Las Piñas bamboo organ
na nabuo sa pagitan ng taong 1797 at 1824 na naging national treasure ng Pilipinas. Mula sa simpleng halaman, ang kahanga-hangang paglaki na ito ay isang napakagandang halimbawa ng likas na kagandahan at katatagan. Katatagan sa gitna ng bagyo, pagiging bukas sa pagbabago, at kakayahang magbigay buhay sa mundo. Hindi lamang ito likas na yaman, kundi bahagi na rin ng ating kultura at pamumuhay. Ito'y isang malalim at malawak na karunungang hindi kayang maunawaan ng limitadong pangunawa ng tao. Salamat sa agham na naging instrumento upang masilip ang kamanghamanghang gawa ng maylalang. Simpleng halaman lamang kung titignan. Ngunit kung hahalongkatin ang lalim at lawak ng katangian, ay marami kang makikitang mga kamanghamanghang kaalaman. Isang konkretong patunay ng kanyang mga wonders of creation. Meron pong test na pwedeng gawin sa bahay o sa clinic para makatulong sa maagang pagtuklas ng colon cancer. Ano nga ba ito at bakit mahalaga ito? Lalo na po sa mga may edad na 45 pataas, 45 or 45 pataas. Panoorin po natin sa ating Now You Know. Ang fecal test para sa colon cancer ay isang simple screening test na sumusuri ng dumi para makita kung may nakatagong dugo. Pero ano nga ba ang fecal test for colon cancer at bakit ito mahalaga? May iba't ibang uri ng fecal test tulad ng fecal occult blood test, fecal immunochemical test. Pareho nitong hinahanap ang maliit na amount ng dugo na hindi nakikita ng mata. Ang pagkakaroon ng dugo sa dumi ay maaaring senyales ng colon cancer o precancerous polyps. Simple lang ang proseso ng fecal test. Sa bahay pa lang, kukuha ka ng maliit na stool sample gamit ang test kit na ibinigay ng clinic o laboratory. Kailangang ilagay ang sample sa special container o card na kasama sa kit. Pagkatapos, ibabalik ito sa clinic o laboratory para masuri. Kapag positive ang resulta, hindi ibig sabihin ay may cancer agad. Maaring magrekomenda ang doktor ng karagdagang test tulad ng colonoscopy. Inirerekomenda ang regular screening simula edad 45 pataas o mas maaga kung may risk factors. Ang maagang detection ay nakatutulong makapagligtas ng buhay. Kung may nais pang malaman tungkol dito, makatutulong na magtanong sa pinakamalapit na health professional sa inyong lugar. Kung minsan po sa dami ng ginagawa sa araw-araw, madalas po ay fast food o kaya ay nag-skip meal na lang ang ginagawa po ng iba. Pero papaano nga ba tayo makakakain ng masustansya kahit na busy ang ating mga schedules? Alamin natin ang mga praktikal na hacks dito po sa You Can Do It.
whole wheat bread or crackers. Pwede rin ang hard-boiled egg, sweet potatoes, and corn. Progress over perfection. One healthy meal is better than none. Kung mahirap para sa iyo itong gawin, just make sure na at least may makakain kang gulay sa isang araw. You don't need more time. You just need smarter food systems that work with your lifestyle. Sabi nga ng kasabihan, an apple a day keeps the doctor away. You can do it. Balikan na po natin ang ating mga kapatid sa dako ng Apalit, Pampanga. Alamin natin sino po ang ating sasaklolohan kasama ang members ng Church of God International o MCGI. Once again, Brother Brian Evangelista, good morning, rise and shine. Yes po, Rise and Shine, Kuya Daniel Razon. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga para ipagkaloob po ang isa sa kanilang munting kahilingan, ang hospital bed. Kasama po natin ngayon si Ma'am Noemi, isa sa Barangay Sampaloc health worker. Gano'n po ba kahalaga at kailangan itong hospital bed po, Ay Ma'am? mahalaga po para sa ating kabarangay na mabigyan po ng hospital bed. Nung wala pa pong ganito, Ma'am Noemi, ano po ba ang kadalasang nagiging alternatibo nyo po na para mahigaan po ng ating mga pasyente sa health center? Yun nga po, yung mga buntis po, pwede po silang humiga dito para ma-check up po ng ating midwife. Sa maliit na paraan po, paano po ito makakabawas ng alalahan ninyo? Ito, maging komportable po sila sa paghiga po dito sa binigay nyo pong hospital bed. Salamat po sa Diyos at nawa sa maliit na paraan po ay makagaan po to at makapagbigay ng ginawa sa ating mga pasyenteng na dadala po sa Barangay Health Center natin Opo. dito po sa Sampaloc. Opo. At bukod po sa kasama po natin si Ma'am Noemi, kasama din po natin Kuya ang ating kapitan po ng barangay, si Kapitan Lazaro Bayani Isip Jr. Kap, magandang araw po. Magandang araw po, kuya. Opo, Kap, sa maliit na paraan po, bukod po sa hospital bed, dito rin po ang mga munting MCGI grocery stores po na handog ng MCGI Apalit chapter po para sa inyo, Kap. Malaking bagay po ito, kuya, sa binigyan yung hospital bed. Unang-una po sa center ho, inihiga nila, ipapaglang. Ngayon, gumanda na po yung hospital bed talaga. Para yung buntis, komportable yung nila pag sinecheck up. Saka sa grocery po, maraming salamat po sa binigay niyang tulong. Sana po hindi maano yung tulong niyo sa amin, dagdagan niyo pa po. Tulong po ng Diyos, Kap, makaasa po kayo ng MCGI po ay kapartner niyo po sa paglilingkod sa ating mga kababayan po dito sa Apalit. Ayo po, maraming salamat po, kuya, sa lahat po ng biyayang binibigay nyo sa Barangay Sampaloc. At siyempre po, Kap, maraming salamat din po sa pagpapaunlak niyo po sa amin sa MCGI Apalit chapter. Maraming salamat din po. Salamat po, sir. Thank you po. Apo, at yan po ang ating update po, Kuya Daniel, sa ating munting kahilingang na ipagkaloob po natin sa Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. We love you po, Kuya, at we love you all. Pag-ibig! Maraming salamat, Brother Brian, sa inyong lahat, mga kapatid. Once again, maraming salamat po. Dalangin namin ang lahat ng mabuti para sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Keep on shining and keep on caring. Tunghayan naman natin ang kwento ng pagsisikap ng isang dating OFW na pumasok sa iba't ibang klase ng trabaho sa abroad. Ngayon po ay may sarili ng 2 branch ng kainan at night market stall. Kahit mahirap, huwag susuko, laban lang. Ako si Jasper Sayod, 45 years old, nakatira sa Imus, Cavite. Mula bata pa ako, habang nag-aaral, nagtitinda-tinda ako ng mga candies, mga ganon. Hanggang lumaki hanggang nagkolehiyo, pinasok ko pa din ng negosyo. Hindi na ako
pumasok sa profession na tinake ko. So, ang nangyari po, nag-business na lang ako ng nag-business hanggang sa nag-fail dito sa Pilipinas. Sinubukan ko naman pong pumunta sa Korea. Naging OFW ako doon. Hanggang sinubukan ko din nagnegosyo doon. Nakita ko na hindi ako masaya doon. Umuwi ako dito sa Pilipinas para nagnegosyo. Diyan ako nag-start sa Bacoor. Nag-ukay-ukay ko po doon. Pinasok ko din ng mga sari-sari store. Nag-supply ako ng soft drinks. Hanggang nag-pandemic. Noong time po ng pandemic, nagkaroon ng lockdown 14 days. So nag-stay ako sa Mandaluyong. So nag-isip ako ng negosyo para kumita habang nagpa-pandemic. Hanggang napadpad ako ng Cavite. So from here in Cavite, nagbukas po ako dito ng kainan. Ang registered name niya sa business ay RNJ Eatery. Nag-start yun sa iMart Mall. Nagbukas kami ng maliit na kainan doon. Nagkaroon kami ng mga tao na pinagkakatiwalaan namin hanggang ngayon. Sila pa din ang nagmamanage. So, nung nakita namin na medyo maluwang kami sa oras, nag-open kami ng another branch sa Lotus Mall. RNJ Eatery pa din. And then, nung medyo okay naman yung takbo doon, after a year ulit, nag-open kami dito sa My Gentry. So, nag-open kami ng maraming stall doon. Total of 7 stalls. Kung gusto mong lumago kasi magkaroon ka ng mga workforce, ang naging conflict doon is yung mga pinagkatiwalaan kong tao na humawak sa pwesto, kada pwesto, is hindi nila minanage at hinawakan ng maigi yung pera. So, ang nangyari, bumagsak. Laging ganun ang nagiging segment ng problema sa sa negosyo. So, ang ginagawa ko naman doon is nag-change staff ako, nagtitraining at tinutulungan sila kung paano ulit takbuhin yung negosyo. So until now po, ang mga pwesto namin ay ganun pa din ang dinadanas, pero nagpapatuloy pa din naman na nakakasurvive sa pamamagitan ng pagtitraining sa kanila. Kaya kung nag-fail yung isa, kailangan kong bumangon pa din maghanap ng paraan para makapagsimula ulit. Sa awat tulong ng Diyos hanggang ngayon, maganda naman yung takbo ng aming negosyo. Sa pagmamanage ng oras, wala ka namang gagawin kundi kung pinasok mo kasi ang negosyo, kailangan full na attention mo. More on of your time, doon talaga lahat umiikot. Katulad ng ginagawa namin, ang opening ng Gentry Night Bazaar is 4 p.m. to 12 a.m. So, before 4 p.m., andito kami na nag-prepare ng mga kakailangan ng mga paninda. Sasakay namin dyan sa sakyan, dadalhin namin doon sa Gentry. After 12 a.m., doon naman sasakay namin papauwi dito. Aayusin, magmamarket kami ng mga kailangan sa madaling araw, tapos matutulog, tapos umaga gumising ulit. Parang ganun ang cycle na ginagawa namin. So more sa ibang pwesto namin, monitoring na lang. Pumupunta kami doon at may inventory po kami nangyayari. Sa lahat naman siguro ng pangarap natin ng isang tao is magkaroon ng sapat na pangangailangan, makaraos ka sa araw-araw, kapag-ipon ka sa pagtanda, at makatulong sa kapwa, lalong-lalong ganito na sa mga pwesto namin. Ang dami pong mga kabataan or mga pamilya na walang hanap buhay. Kaya dumadami po yung stalls namin kasi nag-open ako doon para mayroon siyang hanap buhay. So ganun po ang nangyayari, kaya na marami pong mga pwesto. Iba-ibang pamilya po yun, nakakapaghanap buhay dahil sa mga pwesto namin binubuksan. Yun po yung pinaka-main na motivation namin, natulungan sila. Para sa akin, the best thing na pasukin mo yung isang bagay is pag-aralan mo yung mga ups and downs niya. Makihalubilo ka sa mga negosyo. Halimbawa, gusto mong pumasok sa kainan, mas maganda na po makipag-coordinate ka sa mga negosyante na may mga kainan. Dapat knowledgeable ka bago mo pasukin yung negosyo. Kasi hindi pwedeng porket may kapital, umpisa ka kaagad na wala ka man lang experience. Wala namang ibang makakatulong sa atin, lalong-lalo na sa part ko na mag-isa lang. Wala talaga akong sinasandalan kundi ang Diyos. Kung magkaroon ka ng problema, wala kang ibang hihingian
lalong-lalo na sa akin, wala kang hihingian. At sa mga gusto din naman na magnegosyo, wala din naman tayong mas higit na hihingian ng tulong kundi ang Diyos. Ipagtiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa, lakipan natin ng sipag at tiyaga, laban lang. Nagtanong po tayo sa ating mga kababayan para naman alamin ang kanilang pananaw sa isyung ito. Tama bang gumamit ng pamalo sa pagdidisiplina ng bata? Para sa kanila, anong kanilang masasabi? Pakinggan natin ang kanilang mga tugon at alamin naman natin kung ano din po ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa mga bagay na ito. Yung mga Gen Z ngayon, konting palo, iyak agad. Hindi rin masyadong malala. Wala pang dugo. Parang doon nagsisimula nag-expire yung mga bata. Pag ginawa ko tong napapalo, natapos ko. Kasi syempre, sakit yun. Kahit naman sino, napalo mo. Mas ilapi lang kung papaluin mo. Kanilang mga magulang. May consequences yung mga pagkakamali. Lalo kayo mas matakot yung mga bata. Kasi ngayon yung mga bata hindi nila takot. Lumakad din kasi ako sa palo. Discipline na naman ako naman. Bukod sa pasa, maano nila yung yung mali. Mali nila, malalaman nila. True faith. Mild to low. May consequences yung mga pagkakamali. Kailangan pa rin muna kausapin. Pagtapos mo pag napalo mo kausapin ko, bakit siya napalo? Para sa akin naman, tama yun kasi claim sa kanya, makirin ako sa palo para malaman din talaga nila bakit sila pinapalo. May mali talaga silang pinagawa. Same lang rin naman talaga lahat sa kanila. Iba lang kasi yung Gen Z ngayon para dati. Yung mga Gen Z ngayon, kunting palo, iyak agad. Tulad sa amin dati na malaban pa, ay paluin ko ng patpat. Ngayon, kunting iyak agad Yun ma-realize din nila yung paglaki nila na tama si magulang ko, na kaya pala ako pinalo kasi kaya ako na. Madalas pagka ayaw talaga sumunod ng anak, lalo na pagka may gusto silang kunin tapos ayaw ibigay, nagwawala. Yun, saan napapalo, kaya saan nangungupit, katulad, kaya napalo. Para sa akin, tama naman. Basta may lang, hindi yung kada kibot ng bata. Tsaka basta hindi rin masyadong malala. At wala pang dugo. Hindi, joke lang. Basta yung lang, saktuhan lang. Hindi naman yung sobrang lala na borderline na child abuse. Siguro doon sa intention ng magulang. Kung kunyari, yung mga hindi naman intentional na pagkamali ng bata, nakatabi, nakatamod, kapalo. Siguro doon na yung that's where I will draw the line. Pero kung yung mga pangungupit, mga kasunod, okay lang na palupit. Opo, okay lang po. Pero depende po sa pamalo. Pamalo na pampata lang. Tulad ng mga turon, gano'n. Saka depende sa disiplina. Kung ano po yung nagawang kasalanan ng bata. Example, yung mga minor lang naman, pwede ba hindi paluin? Pwede ghosting. So, example, yung may nagawang medyo mabigat-bigat na kailangan siyang bigyan ng disciplinary reaction. Para maintindihan ng bata, magkaroon siya ng tamang respeto sa'yo na pag ginawa ko itong napapalo ko natapos ko. Kasi syempre, sakit yun. Kahit naman sino, napalo mo din ako. So, sakit. And like naman sa maging plastic paluin mo ng kamay mo, tapos yung pag sinabi mo sa bata, hindi siya matatakot sa'yo. Pero kung binigyan mo siya ng disciplinary reaction, ay ganyan, hindi kami sinturon dahil ang kasalanan niya medyo mabigat-bigat. Kakaroon siya ng takot sa Lord. Ay, next time, hindi ko huli. Kasi, nakakasakit na wala ko na. Siyempre, di ba, may hard. Yan. Kasi, natural lang yun kasi, kahit ako nga nakaranas ako Sabi kasi nung compare ka ngayon sa mga millennial.
parang doon nagsisimula naging spoiled yung mga bata kasi nga, hindi nakatikim ng physical. Natural lang po yun, makatikim ng physical, pero dapat may control din. Ata. Ulit po, parang depende sa hawak ka ng nanay. No, nakakahawak kang hanger, gano'n. Siyempre, mas nasakit yun. Hawak ka naman yun kung parang, ano lang, kung walis, gano'n, or suklay. Depende sa hawak ng nanay, o mas dahil lang, pag-itak ka ng hawakan, yun. Siguro depende din sa akin kasi pag makagawa din sila nung mali. Hindi naman sila bigla-biglang papaluin kanilang mga pag-ibig o kaya gawa lang. Sa ganun pa lang. Sa child psychology, ipinapakita ng maraming pag-aaral na ang physical punishment tulad ng pamalo ay maaring magdulot ng takot at panandaliang pagsunod. Ngunit maaari ring makaapekto sa emotional security at behavior ng bata sa pangmatagalan. Mas epektibo umano ang consistent guidance, malinaw na boundaries at positive discipline strategies na nagtuturo ng tamang asal ng hindi gumagamit ng pananakit. Pero ano kaya ang itinuturo ng Biblia tungkol sa tamang paraan ng pagdidisiplina sa bata? Sabi sa Biblia, sa 13:24 ng Kawikaan, ganito. Siyang nag-uurong ng kaniyang pamalo ay napupuot sa kaniyang anak, ngunit siyang umiibig ay nagpaparusang maminsan-minsan. Kailangan yung matigas ang ulo, pinaparusahan yun. Pinapalo. Sabi sa Biblia rin sa Kawikaan 23:13. Huwag mong ipagkait ang saway sa bata, sapagkat kung iyong hampasin siya ng pamalo, siya'y hindi mamamatay. Iyong hahampasin siya ng pamalo at ililigtas mo ang kaniyang kaluluwa sa libingan. Tamo, utos ng Diyos yung papaluin eh. Kaya lang, palong hindi naman empata, hindi mo naman papatayin. Bibigyan mo ng leksyon, papadapain mo, paluin mo sa puwet. Latay mo, ilatlatayan mo. Ang sinasabi sa Biblia, papaluin yung matigas ang ulo. Tapos papaluin, tuturuan ang aral ng Panginoon. Sa 6 ng Epeso, versikulo 4. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ayon, wag naman lagi kang galit sa anak mo, kundi turuan mo ng saway at aral ng Panginoon. Sa atin pa rin pong patuloy na layunin na maipalaganap ang paggawa ng mabuti at ang pagpapakita ng pag-ibig sa ating kapwa sa bawat sandali na mayroon tayong ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Isang social experiment pong muli ang ating isinagawa. Bili na kayo ng walis. Bili na kayo ng walis ting-ting.
may slide ka. May lagi na. Okay. Nene lang. O, patuloy ka. Wala pa naman pambayad. Salamat mama, salamat lagi. Pasensya na kayo. Pagtarong pating-pating. Salamat sa Diyos. Kulang na. Salamat. Kanini ko doon ay. Dito lang pinaglalako ko para makabili ako ng gamot. Dito na lang nato na. Salamat sa Diyos. Walang 100. Hindi na ka mag-at dala. Oh, sobra-sobra. Sige, salamat. Oh. 250. Sige, salamat. Opo. Salamat. Bibili ako ng gamot. Bili na nay. Opo. Salamat sa Diyos. Ingatan nawa kayo ng Panginoon. Sige, bye-bye. Ingatan nawa ng Panginoon. Cuarenta. Wala pa. Ah, 78. 78. Dito na. Sige, lingkod na. Sige, yung circle yung pagkaon. Sa'yo mo sa danon na Sa'yo mo sa danon. Gulay lang. Gulay, okay. There ka na yun? Salamat sa Diyos. Sabaw nay. Okay lang to. Oh, ito bayad. Wag na nay, silig daw. Silig bayad. Ito, bayad. Salamat po sa pagkain ko. Opo. Salamat. Kasi pambili ko to ng gamot ko. Pambili ng gamot ko. Maraming salamat. Salamat po. Okay. Salamat sa Diyos. Oo. Apa malay ka? Magbaligi ako sa Ansilhig kay para pambili ko ng gamot. Tag 40. Ako ka magpalit. Parmasya. Paano lang sa inyo? Oh, hindi. Ito, bilhin mo na. Ha? Bilhin mo na. Og na. Ha? Naman yung silig dito. Sige, salamat sa Dugaw Diyos. lang. Be kind to everyone. Kung may makita ka ng mga naghihirap, then might as well unload a burden to them. It might not be for you, but also for others na you'll have to kanang influence. Okay, show an influence to others na, okay, it's not hard naman pala to be kind. It's free to be kind and it's free to offer help. Bigyan naman sa 50. Nakalit na ka? Isa.
Salamat sa Diyos. Grasyahan pa kayo sa Diyos. Maraming salamat po. Sana bigyan pa kayo ng matagal. God bless, Nay. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng mga ganitong ori ng negosyo, mas mahalaga talaga na tutulungan natin yung nangangailangan, lalo na sa mga matatanda na walang-wala talaga. Kung makakita man natin yung ganitong klaseng tao, sana tulungan natin. No? So, hindi lang tayo magsarili lang sa atin. Talagang pinaka-importante yun sa atin. Yung mabuti tayong tao nga kasi dito sa mundo is dumadaan lang tayo. Hanggang buhay pa tayo, i-share natin ang blessings natin sa mga taong walang-wala. Ngayong araw po ay nagpapatuloy. Nag-umpisa na po tayo ng ating registration kanina pong alas 5 ng umaga at tuloy-tuloy po ito hanggang 9 o'clock ang atin po namang isinasagawang medical mission dito sa lugar po ng Orani, Bataan. Ito ay nasa Balut Covered Court. Yung mga malapit po dito sa area po na ito at yung mga taga Barangay Masantol at Barangay Wawa. And, lahat po ng mga kababayan natin, regardless naman po ang inyo pong religion, political affiliation, kung may maipagsisilbi po tayo, nariyan po ngayon sa kasalukuyan ng ating medical mission. Hanggang 9 o'clock pa po ang ating registration. Kaya maaari pa po kayong makahabol. Makibalita tayo doon sa ating mga kapatid. Good morning po sa iyo dyan. Kumusta po? Ano po ang balita? Rise and shine. Yes, good morning Kuya and good morning po sa ating mga kasambahay. Rise and shine at live pa rin po tayo mula rito sa bayan ng Orani, Bataan kung saan patuloy pa rin po ang ating pag-abot sa ating mga kapwa sa pamamagitan po ng pag-iikot ng ating MCGI Clinic dito sa Bataan. And tama po kayo Kuya, ngayong araw po ay atin naman pong pagseserbisyuhan ang ating mga kababayan mula sa Barangay Wawa at Barangay Masantol dito sa Orani, Bataan. At Kuya, gaya po ng lagi na nating nakakagawian, alas 5 pa lamang po ng umaga ay nag-open na po ang ating registration area kung saan kanina po ay nagsimula na rin po yung pagdating ng ating mga kasambahay para agad na makapagpa-register sa kanilang services na ia-avail ngayong araw. At syempre po Kuya, saan pa rin po tayo mapunta or saan man po tayo mapunta, kasama pa rin po natin ang ating masisipag na MCGI volunteers and staff na atin po nakakatulong every Monday po iyan sa pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. And as usual po, meron po tayong process na sinusunod dito sa ating MCGI Clinic. So after po nila makapagpa-register sa ating registration area, ay magproproceed po sila sa ating vital signs area. Diyan po sila kukuhanan ng kanilang blood pressure, temperature, and other initial information po. And then pwede na po silang mag-proceed dito sa ating waiting area. At habang sila naman po ay naghihintay, ay pwedeng-pwede na po sila makapag-almusal dahil meron pong inihanda ang ating mga kasama na libreng mainit na lugaw para sa kanila. And after po niyan ay meron pong mag-a-assist sa kanila to guide them papunta po sa ating consultation area kasama po yung ating mga doctors. And kung sila naman po ay resetahan, ay pwedeng-pwede na po nilang i-claim ang kanilang mga gamot mula sa MCGI Pharmacy. Ibig sabihin po, hindi na po nila kailangan pang lumabas sa mga botika para bilhin pa po ang ireresetang gamot sa kanila. At para po sa mga available services natin ngayong araw, meron po tayong adult medical consultation, pediatric consultation, and meron pa rin po tayong dental services kung saan meron po tayong tooth extraction. Sa optical services po natin, meron po rin po tayong free eye checkup with free reading glasses. Meron pa rin po tayong ECG and CBG. At sa mga kababayan naman po natin na may legal matters na gusto pong ikonsulta, ay meron po tayong legal consultation kasama ang ating lawyer. And syempre po,
Ayan po mga kasambahay, sa mga malalapit po dito sa ating area, gaya po ng sabi kanina ni Kuya, dito po yan sa Balut Covered Court dito po sa bayan ng Orani, Bataan. Pwede pa rin po kayong humabol dahil open po ang ating registration hanggang 9 a.m. So, kung meron po kayong dinaramdam, hindi na po ninyo kailangan tiisin pa yan, ay pumunta lang po kayo dito. Meron po tayong mga doctors, mga expert na makapagbibigay po ng tamang resolba sa kung ano man po ang inyong dinaramdam. Ayan po, and muli po namin pinapaalala na sa layunin po na makatulong sa aming kapwa, ay wala po tayong kailangang bayaran dito. Kahit ano pong services na matanggap ninyo, pagkain, gamot, salamin, wala po kayong kailangang bayaran. And gaya rin po ng lagi namin sinasabi, lahat po rito ay welcome. Wala po tayong pinipiling lahi, relihiyon, edad, or any group affiliation. Basta po nangailangan at amin pong mapapagsilbihan sa abot ng aming makakaya, ay welcome po kayo dito sa ating MCGI Clinic. At kita-kits po sa mga susunod pang araw ng Lunes dito sa pag-ikot ng ating MCGI Clinic sa Bataan. Balik po sa inyo, Kuya. Maraming salamat po at ulitin natin sa lahat po ng ating mga kababayan nandyan sa area. Open po yan para sa lahat. Wala tayong hinihinging kapalit, wala po yung bayad. Yan po ay sa lahat ng ating mga kababayan na nangangailangan. Kasalukuyan po, nandiyan tayo sa Balut Covered Court sa Orani, Bataan. Salamat po once again sa lahat ng ating mga kapatid sa MCGI. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Keep on shining and keep on caring. Patuloy po naman ating pag-aanyaya. Nasa day 6 na po tayo mamayang gabi, 7 p.m. Iyan po ay Philippine Standard Time sa pagpapatuloy po ng ating sinasagawang mass indoctrination. Ito po'y pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo mula sa banal na kasulatan. Ang Rise and Shine segment po ay inyong napapanood dito sa Good Morning Kuya program every Monday, 6 o'clock. At tuloy pa rin po ang ating mga serbisyo publiko sa atin pong serbisyong bayanihan, Monday to Friday, 4 p.m. At ang atin pong mga charity centers, ang MCGI Charity Center Valenzuela City po ay naglilingkod sa inyo dyan sa number 22 T. Serrano Street, Marulas, Valenzuela City. Every Monday, ongoing po tayo ngayon hanggang 9 o'clock pa rin po ang atin po namang registration. Bukas po yan para sa lahat, hindi po yan exclusive sa mga members ng Church of God International. Kung hindi yan po ay sa lahat ng ating mga kapwa-taong nangangailangan, meron po kaming may pagsisilbi, wala po kaming hinihinging kapalit, walang bayad na kahit na ano paman, may mga libreng gamot po tayo dyan, at habang naghihintay kayo mapagsilbihan, may mga libreng pangtawid gutom na din po tayo na inihahanda naman kahit paano sa ating mga kapwa-tao po na ating pinaglilingkuran sa mga pumupunta sa ating charity centers. Every Monday po yan, dyan po sa lugar po natin sa Valenzuela City. Samantalang every Tuesday naman po, maaari kayo magsadya sa ating MCGI Charity Center Parañaque City. Nasa 4th floor po naman yan ng 88 Square Mall sa Barangay San Dionisio sa Parañaque City. Samantalang every Wednesday po, ang MCGI Charity Center dyan naman sa Quezon City po ang maaari nyo mapuntahan sa number 35 Reliance Barangay ng Kaisang Nayon, Quezon City. At pag Biyernes, nasa Marikina naman po tayo. Ang MCGI Charity Center Marikina City ay nasa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Bukas po yan para sa lahat. Samantalang Monday to Friday, naglilingkod naman po ang ating MCGI Diagnostic Center ng libreng serbisyo para sa ating mga kapwa-tao. At ayan po ay tuloy-tuloy naman na ating sinasagawa. And this coming Monday ay meron pa rin po tayong isasagawang medical mission dyan po sa Balut Covered Court sa Orani, Bataan, kung saan yung mga taga-barangay Calero po dyan sa Orani, Bataan ay atin naman din pong pagsisilbihan. Ayan. Samantala, kami po ay patuloy na nag-aanyaya sa inyo doon sa mga merong stab. Nakakuha na po kayo ng stab dyan sa may area ng Bataan. Meron pong
free store tayo dyan. Ang MCGI Free Store po ay pwede po nyo mapuntahan kung meron kayong mga stub, yung mga claim stub. Libre lang po yan, kaya nga free store. No? Nandyan po sa MCGI Building, JP Rizal Street, Barangay Pag-asa, Bagak, dyan po sa Bataan. Alamin na lamang po ninyo dyan sa ating mga coordinators at sa inyong mga lugar kung paano po kayo makakakuha ng mga stub na ibinibigay po dun sa mga nangangailangan po talaga na sila po ay maayudahan. Yan po ang ating MCGI Free Store. Nagpapatuloy pa rin po yan. Iba't ibang mga setup po sa iba't ibang mga dako. Sana po sa isang maliit na paraan, mapagdamutan ninyo ang aming makakayanan. At mananatili pa rin naman po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. On that note, iiwan namin sa inyo ang isang awiting naglalarawan ng buong pusong pagtalima at paghahandog ng sarili sa paglilingkod sa Diyos. Para sa kanyang rendition ng awiting To You I Give Myself. Narito po si Sister Hacky Patricio para sa ating On a Good Note. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. To God be the glory. Good morning. I give myself and I surrender, 'cause I'm nothing if not under your care. The best of me happens only when we are together. I can never make it if you're not there. Of miseries, in times of trouble, when I feel much pain that seems unbearable, there is no one else that I will always call. It's you who've always been my strongest armor. There is nothing in this world that I can give you. I only live and shine because of you. I beg you, please take me wherever you go. I'll follow your lead. Just walk me through. It's time to move on and carry my cross with no hesitations. I need to be just what you want, standing firm on my ground. Hold my hand and let me be the man I am. In times of misery, in times of trouble, when I feel much pain that seems unbearable, there is no one else that I will always call. It's you who've always been my strongest armor. There is nothing in this world I can give you. I only live and
just